Kumusta mga kasityo pangil? Ako po ulit ito si Jimmy, ang apo ni Lolo Javier. Tuwang-tuwa po talaga ako nang mabasa ni Sir Jupiter ang unang yugto ng kwento ng mahal kong Lolo Javier. Dagdag pa sa saya ko ang mga komento ng mga listeners na nagustuhan ang ibinahagi ko. Pakiramdam ko nga po ay lalo akong naging proud sa lolo ko. Alam ko ring natutuwa yun ngayon sa piling ng may kapal, kasi naibahagi ko sa marami ang kanyang mga karanasan. Sigurado nga lang ako na malamang umiiral na naman ang pagkamahiyain noon at hindi gaanong umiimik habang ngumingiti-ngiti. Ngayon naman po ay ipagpapatuloy natin ang kwento ng pakikipagsapalaran ni Lolo Javier. Alamin natin kung paano unti-unting nanumbalik ang kanyang mga alaala. At ano ang nangyari nang muli niyang makaharap ang mga aswang. Isang engkwentrong naganap mismo sa kanilang payapang baryo. Gaya ng unang yugto, kokopyahin ko lang ulit ang mga nakasulat sa lumang kwaderno ni Lolo. Bagamat isasalin ko na ito sa Tagalog. Magsimula po tayo. Pinauwi kami ni Gaspar matapos ang madugong engkwentro sa bahay bakasyunan ni Ginoong Salvador. Magpahinga at magpagaling na raw muna kami habang sila naman ng kanyang kasama ay pupunta ng Lanao. Ibabalita raw nila sa asyendero ang nangyari. Nagulat nga lang ako nang iwan niya sa akin ang kahong may lamang itim na bato. Sabi niya, "Sa'yo lang ako may tiwala eh. Ang husay kasi ng pagtaboy mo sa mga aswang. Tsaka, umamin ka nga. Ano bang meron sa'yo? Di ka mahawakan nung isa eh." Napakamot ako sa batok habang tinitignan ang saradong kahon. Hindi ko rin kasi talaga alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Basta ang napansin ko lang, uminit ang habak sa baywang ko nang pinagtanggaan akong saktan nung nakalaban ko. Doon din ay iniwan sa akin ni Gaspar ang isang kalibre 45 at ilang tambak bala bilang proteksyon. Pagkatapos noon ay nagpaalam na kami ni Mateo. Inakay ko pauwi ng baryo ang binatang kapitbahay ni Nakaindong kahit pakiramdam ko ay parang sasabog na ang ulo ko sa sobrang sakit. Walang tigil kasi ang pagpupumiglas ng malalabong mga alaala, lalo na kapag naiisip ko ang mga nakaengkwentrong aswang. Madaling araw na nga nang makarating kami sa baryo. Nag-aalala si Nakaindong sa amin, pati na ang mga magulang ni Mateo. Pinangako na lang namin sa kanilang magkikwento kami pagkatapos matulog at makapagpahinga. Kinaumagahan habang nagkakape, pabulong kong sinalaysay kay Kaindong ang lahat ng mga nangyari. Ang pagsalakay ng mga aswang, ang itim na bato, ang mga bumabagabag sa isip ko at pati ang mga kakaiba kong ikinilos. Pahayag niya, kung ganun ay mukhang di nga ako nagkamali, Javier. Ang mga kakaibang ikinilos mo ay malamang mga alaalang natira sa iyong kaalaman mula sa iyong nakaraan. Isa kang mandirigma. At yung habak naman, siguro proteksyon nga ito at mukhang pinasadyang proteksyon laban sa mga aswang. Ibig sabihin, maaaring isa kang taong lumalaban sa mga halimaw na yun. Nakamaang lang akong nakikinig sa matanda. Nahihirapan kasi akong paniwalaang
may ganoong nakaraan na ako. Bagamat hindi ko naman magawang ikaila ang mga patunay na nasa kalamnan ko mismo. Tinititigan ko lamang noon ang kapeng gawa sa sinunog na bigas. Umiikot-ikot ito habang marahan kong hinahalo. Nakikita ko sa itim na tubig ang mukha kong nababagabag. Nang matapos magkape, niyaya ako ni Kaindong na puntahan at kumustahin si Mateo. Nagbilin din siyang sabihan ko ang binata na huwag sasabihin kanino man ang tungkol sa itim na bato. Palabasin na lamang daw na sadyang naligaw lamang ang mga aswang doon sa may lawa kagabi. Sa mga ikinwento ko kasi naramdaman niyang isang matinding lihim ng asyendero ang bumabalot sa itim na bato. Ang batong nasa pangangalaga ko noong araw na yon. Pinuntahan nga namin ang bahay ni Mateo. Naabutan namin doong inaasikaso ang binata ng manggagamot ng baryo na si Manang Mameng. Nakahinga naman ako ng maluwag kasi hindi pa pala nakakapagkwento si Mateo sa kanila. Kaya ako na ang nagsalaysay tungkol sa pagsalakay ng mga aswang. Maingat kong kinwento kina Manang Mameng at sa mga magulang ni Mateo ang nangyari. Nang hindi binabanggit ang tungkol sa lihim ni Ginoong Salvador. Mabuti na lang din kasi mukhang hindi pala nalaman ng binata kung ano ang laman ng maliit na kahon. Sabat naman ng binata. Uy, alam niyo po ba, Nay, Tay, napakabangis nitong si Kuya Javier kagabi. Napakahusay bumaril at lumaban. Siya nga po yung nagligtas sa akin mula dun sa isang pangit na demonyo eh. Tapos hinabol pa niya yung mga aswang hanggang sa labas ng mga simentong bakod. Tahimik naman akong napayuko nang mapatingin ang lahat ng andon sa akin. Ewan ko ba pero hindi talaga ako komportable kapag pinupuri ako ng mga tao. Nagtaas lang ako ulit ng tingin nang magsalita si Manang Mameng. Ako'y nababahala sa mga kinwento niyo, Javier. Sa totoo lang kasi, matagal ko nang naririnig mula sa mga karating lugar na nariya't gising na naman ang mga aswang. Sana balitaan ko kinakain daw nila ang mga sariwang bangkay na naiwan sa digmaan. Pati yung naghihingalong mga sundalo. Hapon man, Pilipino o Amerikano. Natatakot akong baka manalakay na rin sila ng mga baryo gaya noong unang panahon. Pinatotohanan naman ni Kaindong ang tinuran ng matandang manggagamot. Meron nga raw siyang naririnig tungkol sa mga aswang kapag nagbebenta ng mga natirang prutas sa may bayan. Dahil sa usapan naming yun, lalong gumulo ang binabagyo ko ng utak. Buong araw akong tulala lang sa bakuran ni Kaindong. Iniisip ang laban sa mga aswang at ang malalabo kong alaala. Lumipas ang iilang araw. Hindi pa rin bumabalik si Ginoong Salvador mula sa Lanao. Naisip ni Mateo na baka umuwi na ng Visayas ang mga ito. Hindi nga lang ako kumbinsido kasi nasa akin pa rin ang itim na bato. Alangan naman iwan na nila ito sa akin ng tuluyan, di ba? Malabo yun kasi naririyan pa rin ang banta ng mga aswang sa paligid. Isang banta na nagkaroon nga ng pahapyaw na katuparan. Mga 3 araw matapos ang kaganapan sa bahay bakasyunan. Nagising na lamang ang baryo sa sigawan sa may pastulan.
Natagpuan kasing patay ang 2 kambing at 1 baka ng iilang mga taga-baryo. Pawang wakwag ang mga tiyan ng mga ito. Wala nang laman loob at naglalawa sa paligid ang dugo. Walang ibang maririnig noong umagang yon kundi ang panghihinayang ng mga nawalan. Ano ba naman to? Katatapos lang ng digmaan eh. Hindi pa nga tayo nakakabangon tapos ganito na. Mga walang puso! Mga hayop! Demonyong mga aswang yan! Dahil sa nangyari, nagatungan ng mga sinalaysay namin ni Mateo tungkol sa pagsalakay ng mga aswang sa bahay bakasyunan ni Ginoong Salvador. Namayani ang pagkabahala sa mga tao. Kaya't doon din ay naghanda na sila ng mga pangontra. Naghasa ng mga itak. Nagsabit ng bawang sa mga bintana at nag-imbak ng asin at kalamansi. Ako naman ay hindi mapigil na titigan ang baril na iniwan sa akin ni Gaspar. Bagamat nagdadalawang isip pa rin ako kung gagamitin ko nga ba ito. Iminungkahi nga lang ni Kaindong na isawsaw ko sa dinurog na bawang ang mga bala nito. Kinagabihan, maagang nagsipasok sa kani-kanilang mga tahanan ng mga tao. Ilang mga kalalakihan lamang ang naiwang nagbabantay sa paligid ng baryo. Kasama na kami ni Mateo. Hawak ko ang isang itak na bagong hasa at nakasukbit ng patago ang baril sa bewang. Nagkalat kami sa palibot ng baryo. Ako ay napunta malapit sa bukana ng gubat kung saan naroroon ang maliit na lawa. Hindi ko alam pero doon ko kasi talaga nararamdaman ang masamang presensya ng mga aswang. Sa katunayan, walang tigil ang pagkabog ng dibdib ko habang sinisipat ang gubat. Pilit kong kinukubli ang sarili sa mayabong na damuhan sa ilalim ng isang puno ng bayabas. Hindi alam kung ano ba eksakto ang dapat kong gawin kung may makita nga akong halimaw. Lumipas ang 1, 2, 3 oras. Hindi ko na sigurado. Hindi ko na alam kung anong oras na ba noon. Walang tigil ang malalamig na mga patak ng pawis ko. Nanlalamig na nga rin ang kamay kong tanga ng itak. Naisip kong lumipat na ng pwesto. Ngunit natigilan ako nang may maulinigang mga kaluskos galing sa kakahuyan. Inisip kong baka mga hayop gubat lang, pero hindi eh. Iba ang mga kaluskos na yon. Gawa yon ng malalaki at mababangis na mga nilalang. Nilapag ko ang itak sa lupa. Binunot ang kalibre 45 at kinasa. Bahala na kako, basta kailangan kong bantayan ang baryo. Ilang sandali pa, napalingon ako sa may likuran nang may makitang naglalakad na 2 taga-baryo. Gusto ko silang sabihang bumalik na, pero hindi naman ako pwedeng mag-ingay. Pabigat ng pabigat ang nararamdaman kong presensya mula sa gubat. O mas tamang sabihin, papalapit na sila ng papalapit. Nang walang ano-ano ay may isang berdeng nilalang ang humagibis mula sa mga kakahuyan. Patungo ito sa mga taga-baryong naglalakad. Hindi ko na napansin ang sarili ko, basta bigla ko na lang itinutok ang baril sa mabilis na halimaw at pinaputok ng 1 beses. Bumulagta ang aswang na puno ng kaliskis ang katawan. Nanlaki naman ang mga mata ng 2 lalaki at agad binunot ang kanilang mga itak. Ako naman ay ikinubli ulit ang sarili.
ni hindi ako nakita ng mga kasama ko. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Hindi naman ako natatakot. Basta ramdam ko lang na yun ang dapat gawin ngayong may tangan akong baril. Muling bumangon ang natumbang aswang, ngunit duguan ang isang braso. Umuusok din ang sugat nito. Malamang dahil sa katas ng bawang na nasa bala. Nagngangalit ang mga ngipin nito, halatang gustong sakmalin ang mga kaharap. Lalapit na sana ito. Mabuti na lang at nagawang makapagsaboy ng asin noong isang lalaki. Napahiyaw ng malakas ang berdeng demonyo. Akto na sana itong tatakas, ngunit nagawa ng makalapit ng dalawang taga-baryo at nataga ito sa leeg. Pinagtataga at pinagsasaksak pa nila ito hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Lumingon ulit ako sa gubat. Nagulat ako kasi marami ng pulang mga matang naroroon. Sa tansya ko ay nasa mga 6 o 7 aswang yon. Ang iba ay nasa baba. Ngunit meron ding nasa itaas ng mga puno. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip. Nagpaputok ako ng sunod-sunod, isang bala para sa bawat pares ng mga matang nakikita ko. Nabulabog ang mga aswang sa gubat, maging ang dalawang taga-baryo ay napaatras din sa gulat. Marami sa mga balang pinapakawalan ko ay nagmimintis, pero marami rin namang tumatama. Nang maubusan ng bala ay nagpalit pa ako ng tambak bala, saka inulit ang pagpapaputok. Doon ko na rin sinigawan ng dalawang lalaki na magtawag ng saklolo habang napipigilan ko pa ang mga aswang. Sa kasamaang palad ay hindi ko agad napansin ang isang mabalahibong halimaw na lumundag papunta sa gilid ko. Nagawa nitong masipa ang hawak kong baril, kaya ito tumilapon sa lupa. Hindi pa man ako nakakabuelo ay tumama naman ang tuhod nito sa mukha ko. Tumilapon ako sa may puno at nauntog ang ulo sa isang malaking bato. Subalit nagtataka ako kasi kita kong sinapo ng aswang ang tuhod na tumama sa akin. Hindi na rin maayos ang tindig nito nang tumayo. Naramdaman kong uminit na naman ang habak sa baywang ko, kaya't naaalala ko ang nangyari sa nakaharap kong aswang noong nakaraan. Humiyaw ang halimaw at bumuwelo palapit sa akin. Mabilis ko namang dinampot ang itak na nasa lupa kasi yun ang naabot ko. Nagkasalubong ang kanyang mga kuko at ang aking patalim. Tinadyakan ko ang kanyang sikmura, ngunit naibuelo naman niya ang kabilang kamay para kalmutin ako. Nasugatan ako sa may braso, bagamat nasaktan na naman siya nang madampian ako. Tinadyakan ko siya ulit kaya't napatihaya ito sa lupa. Pinipilit niyang makabangon sa kabila ng iniindang tuhod. Subalit nagawa kong maihagis pabaon sa kanyang tiyan ang hawak na itak. Doon din ay narinig namin pareho ang mga paparating na taong bayan. Kita ko ang pagkataranta sa kanyang mukha. Pinilit ulit bumangon kahit nakabaon pa ang patalim sa sikmura. "Huwag ka na kasing tumakas, lintik na halimaw. Siguro nga't sinasabi sa akin ni Mariano na hindi ako mahusay pagdating sa paghawak ng patalim. Pero ngayon malinaw na sigurado na ang kamatayan mo." Gigil at nanginginig kong hinawakan ang puwitan ng itak, tsaka pilit na iginuhit papunta sa kanyang dibdib. Napahiyaw ng mahaba ang aswang. Gusto niya akong pigilan pero hindi niya mahawakan ang katawan ko nang di nasasaktan. Nang makarating ang nakabaong patalim sa kanyang dibdib, hinugot ko ito tsaka mabilis na sinaksak sa kanyang leeg. Naliligo ako sa dugo ng aswang nang lapitan ni na Mateo at ng mga taong bayan. Pinatanong niya ako kung ayos lang daw ba ako. Ngunit ang nasabi ko lang sa kanya ay kunin niya ang baril ni Gaspar. Hindi na kasi ako makakilos ng maayos noon dahil sa sobrang panginginig
ng kalamnan. Pagkatapos na malayan ko na lang na nakahiga na ako sa kwartong tinutuluyan ko kina Kaindong at mataas na ang sikat ng araw. Hinimatay ba ako? Siguro nga. Basta ang huling natatandaan ko ay ang nakahandusay na aswang sa harap ko. Hindi ko rin alam kung paano, ngunit malinaw ko ring naaalala ang iilang mga yugto kung kailan may nakainkwentro akong mga aswang dati pa. Sa mga pagkakataong yaon ay suot ko ang mga damit na ninakaw mula sa mga sundalong Hapon. Nakasukbit sa bewang ang isang pistola at nakatutok sa mga halimaw ang isang rifle. Nakikita ko ring may mga kasama ako. 3? Hindi. Mukhang 4 yata sila. Bale, 5 kaming lahat na kumakalaban sa mga aswang. Yun nga lang ay hindi ko pa rin maalala ang mismong mga mukha nila, pati na ang mukha ng naaalala kong si Mariano. Ang taong nagsabing hindi ako ganoon kahusay humawak ng patalim. Kung sino si Mario, hindi ko pa alam. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Kaindong. Tinanong niya kung ayos na raw ba ako matapos himataying bigla kagabi. Tumango naman ako. Pagkatapos sinabi niyang may mga naghahanap daw sa akin sa bakuran. Nanghihina akong bumangon. Napansin ni Kaindong na nilalagnat pala ako. Pero hindi ko na siya pinakinggan. Nagtuloy-tuloy akong lumabas tsaka nakita sa bakuran sina Ginoong Salvador at Gaspar. Nakaupo rin sa tabi nila si Mateo. Kumusta na bata? Balita ko, husay mo raw sa bahay bakasyonan ko Pati na rin daw dito kagabi. Bati sa akin ng matandang may nakasinding tabako sa labi. Yumuko lang ako bilang tanda ng paggalang at kinamayan ng 2 panauhin. Lumabas naman kasunod ko si Kaindong. Bitbit ang isang galong tuba at iilang mga baso. Nahihiya akong nakikinig noon sa mga sinasalaysay ni Mateo tungkol sa akin. Ang mga bisita naman ay nakikinig lang. Maya't mayang tumutugon sa nagsasalitang binata. Makalipas ang mga kalahating oras nakangiting pinahinto ni Ginoong Salvador, si Mateo. Tumitig sa akin ang matandang mayaman at nagwika. Sa Lanao ay may mga nalaman at nakilala. Napagalaman kong mayroon palang isang pangkat ng mga sundalong nakatuon sa paglaban sa mga aswang. Kasama raw ito sa mga kumakalaban sa mga mananakop. Pero nang lumaki ang banta ng mga aswang, ang 5 ito ang inatasang sumupil sa mga halimaw. At alam mo, iho, Javier ang pangalan ng isa sa kanila. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Nagpatuloy pa si Ginoong Salvador at sinabing di pa raw natatagpuan ang sinasabing Javier hanggang ngayon. Hindi raw sigurado ang nakaligtas na kasapi ng pangkat kung buhay pa ba ito. Nakwento rin daw ng matanda sa sundalong yun na meron nga siyang nakilalang Javier. Kaya naman susunod daw ito sa baryo upang makita ang taong walang alaala. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Matutuwa ba ako o malulungkot? Sigurado nga lang ako na kinakabahan ako. Bagamat ramdam ko ring may pananabik sa kalooban ko. Nananabik akong makita ang kung sino mang paparating.
Gusto kong malaman kung may kinalaman ba siya sa nakaraan ko. Gusto kong malaman kung siya ba si Mariano o isa sa 4 na malalabong mukha sa isip ko. Ilang minuto akong nanahimik. Nanahimik din ang mga kausap ko. Ramdam kong gusto nilang hayaan akong magmuni-muni sandali. Dinagayan ni Gaspar si Ginoong Salvador na mabilis namang nilagok ng huli. Pagkatapos ay muling nagsalita ang asyendero. Isa pa nga pala, Javier. Tungkol sa bato, gusto kong pangalagaan ninyo ito. Kayo, ni Gaspar at ng iba pa. Nagtanong si Mateo kung anong bato ang sinasabi ng matanda. Pinakiusapan naman ako ng huli na kunin ang kahon, bagay na agad ko namang sinunod. Kinuha ko ang kahon sa kwarto, nilapag sa mesang nasa bakuran, at agad itong binuksan ng amo namin. Yun ang unang pagkakataong nakita ko ang itim na bato ng malinaw sa maliwanag na paligid. Kasing laki nga lang ito ng dulo ng hintuturo. Ngunit sadyang napakakintab nito at itim na itim. Bukod pa, ramdam na ramdam ko ring binabalot ito ng napakabigat na kung anong hiwaga. Ito ay bahagi ng itim na bato na binasbasan mismo ng Panginoon ng mga aswang. Nakakatulong ito sa kanilang pagpaparami sapagkat sa tamang ritual ay kaya nitong gawing aswang ang isang mortal. Sa kabutihang palad ay nagawa itong nakawin ng albularyong aking matalik na kaibigan. At ipinagkatiwala niya sa akin bago siya pumanaw. Kung ganun, yan ang dahilan kung bakit sinalakay kami ng mga aswang noong nakaraan, Ginoo? Pautal na nagtanong si Mateo, na sinagot naman ng pagtango ng matanda. Doon na rin sumingit si Kaindong, tsaka tinanong kung yun din ba ang dahilan kung bakit nilusob ang baryo. Iling ni Ginoong Salvador, hindi. Palagay ko ay hindi pa nila nararamdamang na kay Javier ang bato. Subalit, ayon sa napag-alaman ko, balak ng mga tampanasang manalakay ng baryo upang gawing aswang ang mga ito. Hindi pa man sinasabi sa akin ni Ginoong Salvador. Alam ko nang gusto niyang bantayan namin ang lugar na yon. Hindi ko pa nga lang alam kung ano ang makukuha niya sa pagliligtas ng mga tao mula sa mga aswang. Gayong pwede namang ilayo na lang niya ng ilayo ang bato. Palagay ko, may nakatago pang pakay ang hasyendero. Ang kaso, hindi ko maitatangging kinakain pa rin ako ng pag-aagam-agam sa sarili ko. Sino si Mariano? Sino-sino kaya ang mga nakasama ni Javier sa kanyang pakikipaglaban sa mga aswang? Sila kaya talaga ang pangkat ng mga gerilya na nabalitaan ni Ginoong Salvador? Ano kaya talaga ang pakay ng asyendero sa mga aswang? Magawa pa kaya ni Javier na talunin ng mga pagdududa sa kanyang sarili? Napakaraming katanungan ang gusto nating masagot sa kwentong ito. Kaya naman, huwag ninyong kakalimutang subaybayan ang mga susunod na kabanata ng Sundalong Bantay. Dito lamang sa Sitio Pangil.